Ito ay isang special episode na kung saan ay magbabahagi ang aking mama ng parte ng kanyang buhay. Nung nalabandera ka for 6 years, naisip mo ba na sa edad mo ito nakakapag-retire mo na punta ka sa iba? Nung naglalabandera ka. Sa akin, dahil accepted ko sa buhay ko na anak ako ng mahirap, wala akong pangarap. Ang pangarap ko lang noon makatapos ng high school. Ganun lang kababaw yung pangarap ko, maging high school graduate lang ako. Pero iba ang plano sa buhay mo, pero si God may plano sa buhay mo. Siya ang siya ang driver mo para sa pupuntahan mo in the future. May natatandaan ka ba na nagbigay paraan para marating mo kung anong meron ka sa buhay mo ngayon? Sa paglalabada ko noon, wala akong planong mag-asawa, no? Kasi alam ko maghihirap lang ang anak ko. Pero from the time na nung na malapit nang mamatay yung tatay ko sa hospital, na-confine siya dun sa veterans, may bilin siya sa akin na wag akong mag-aasawa kung wala akong permanent na trabaho sa gobyerno. At ganun din yung mapapangasawa ko, wag akong mag-aasawa kung sa private lang o anong ba, kahit anong klaseng posisyon ang mapapangasawa ko, basta nasa government employees din siya. Para pag-retire daw namin, meron kami retirement pay. Ngayon, abang nangyayari yung panahon na yun, hindi ko alam na makakapag-aral ako sa college kasi hindi ko naman pangarap mag-college, pero may paraan ng Diyos makapag-college ako. Ngayon, naging casual employees ako. At doon nga, wala nga rin akong pangarap mag-asawa nun, pero napilitan akong mag-asawa para hindi ako mapariwara. Kasi pwede rin ako maging victims ng mga abusive na mga officials na pwede akong pagsamantalahan. Kaya nag-asawa ako. Nagkaroon ka ba ng self-realization sa nangyari sa buhay mo na lubos mong pinagpapasalamat mula sa pagiging labandera noon? Ako, nakapag-isip lang ako ng comparison ng life ko before and after. Sa after ako nakapag-isip, nung before wala. Yung after ko sa buhay ko, yung nakapagtapos yung mga anak ko sa mataas na paaralan, nakapag-graduate sila, at hindi basta-basta mga eskwelahan ng anak ko, mga Holy Spirit graduate at saka UST, University of Santo Tomas. Talagang very proud ako na ang mga anak ko nakatapos diyan sa mga eskwelahan na yan. Ngayon, second, yung makapagtrabaho ko sa government na alam ko, tama lang sa akin yung buhay gobyerno na pagiging empleyado ko. Ang pinaka the best na hindi ako makapaniwala, na hindi ko pinangarap, at nasabi ko na kahit hindi mo pangarapin, kung ibibigay ng Diyos sa'yo, ibibigay at ibibigay. Tulad ng pagpunta, nakarating ako ng China, ng Hong Kong, ng Malaysia, ng Singapore, nakarating ako ng Vatican, sa Rome, sa Florence, sa Venice, parating ako sa Egypt, sa Holy Land, sa Jordan, sa Israel, Korea. sa South Korea, Apat na beses. 4 times. Hindi ako makapaniwala, the best na regalo ni Lord sa akin yun. Siyempre, ang the best na gift ni Lord, yung age ko, yung ngayon, 77 years old ako, pero yun nga, secondary na lang yung mga travel ko sa abroad, na hindi ko akalain na marating ko yung lugar na yun. Masaya ako na hindi pinaghirapan ng mga anak ko na mag-iipon sila para makapunta ako ng abroad. Hindi. Talagang mabait ang Panginoong Diyos na ibigay niya sa akin yun. Nang hindi ako naglilimos sa mga anak ko. Kaya yung mga anak ko rin,
natutuwa rin ako sa Panginoon Diyos at papasalamat ako dahil most travel din yung mga anak ko pagdating sa travel sa abroad. Nakakarating sila sa gusto nilang pupuntahan. Yun ang Simpleng mga pangarap. simpleng pangarap na nagkaroon ng katuparan sa tulong at awa ng Panginoong Diyos.